So, paano kung nalaman mong meron na siyang iba? Paano kung nalaman mong hindi lang pala ikaw mag-isa yung ginugusto niya? Paano kung nalaman mong hindi totoo yung pinaparamdam niya sa'yo? Paano kung nalaman mong matagal ka na pala talaga niyang niloloko? Ano-ano ba yung mga pwede mong gawin? Ano-ano ba yung mga dapat mong ginagawa? Kung interesado ka malaman kung ano yung dapat mong gawin kapag nalaman mong may iba na siya. Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. I am Gary Opimo at gumagawa ko sa mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Siguro napapascroll ka na sa social media, di ba? At alam mo na napakaraming mga influencer, sikat na artista, sikat na tao, o mga kakilala mo na nababalitaan mo na niloloko, sinasaktan, on worse, iniiwan. Kung nasa ganyan ka sitwasyon, nalaman mo na may iba siya, ito yung mga dapat mong gawin. Una, ipaalam mo agad na alam mo na. So wala nang paligoy-ligoy pa, di ba? Alam mo na alam mo na. Huwag mo nang hintayin na mapunta pa siya sa defensive mode niya, no, na lahat ng sasabihin mo sa kanya ibabalik niya sa'yo. Di ba? Na kahit siya yung nagloko, lalabas na ikaw yung may kasalanan. Alam mo na. Para makita mo kung anong magiging reaction niya. Para makita mo kung matatakot ba siya o magiging matapang siya para iwanan ka. Di ba? Kaya ipakita mo, sabihin mo na agad na alam mo na hindi na siya loyal sa'yo. Ikalawa, huwag mo na siyang pigilan sa kung ano mang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang umalis, lumayo, maging mag-isa, hayaan mo siyang gawin yun. Huwag mo nang bigyan yung sarili mo ng stress na pipigilan pa siya na lumayo sa'yo, di ba? Kasi ikaw lang yung masasaktan kapag ginawa mo yun. Kapag nalaman mo na meron na siyang iba, ibig sabihin lang nun, kapatid, malinaw na senyales yan na hindi ka enough para sa kanya. Kasi kung enough ka, hindi niya gagawin yan sa'yo. Kung enough ka, hindi niya hanapin yung fault mo sa iba, yung imperfection mo sa iba, yung pagkukulang mo sa iba. Kaya kung nasa sitwasyon ka na ganyan, huwag mo siyang pigilan sa kung anong gusto niyang gawin. Gusto niyang bumalik doon sa kabit niya o sa taong sa iba niya, hayaan mo siya. Kasi walang maganda magiging bunga yung effort na gagawin mo kung hahabol-habulin mo siya. Pipilitin mong ayusin yung nasira niyo ng relasyon. Pipilitin mong pakinggan yung side niya. Okay? Ikatlo, hanap ka ng paraan para bumangon mag-isa. Nasaktan ka na. Nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, alam mo na hindi lang ikaw yun. Alam ko masakit yan. Kasi betrayal of trust, diba? Yung akala mo na forever, yung pala magbibigay sa'yo ng sobrang pain, diba? Huwag mo nang ilugmok yung sarili mo sa sobrang kalungkutan, diba? Yan yung mga bagay na hindi natin mapangahawakan, yung desisyon ng ibang tao. Kahit pa sobrang natin silang pinagkatiwalaan, sila pa rin magdidesisyon para sa buhay nila. At ikaw ang magiging desisyon mo, yung mahalaga. Kasi yun yung magde-define ng susunod na pangyayari sa buhay mo. Di ba? Kaya kung hayaan mo yung sarili mo na malugmok dahil dyan sa pain na nararamdaman mo ngayon, dahil nalaman mo na meron siyang iba, para mangyayari sa'yo sa inaharap, magiging okay ka ba? Malamang sa malamang hindi. Di ba? Kaya hanap ka ng paraan para bumangon ka mag-isa. At mag-proceed tayo sa ikapat, buuin mo yung sarili mo. Nasira ka, nawasak ka, na-betray ka. Di ba? Yung akala mong makakasama mo hanggang pagtanda, tinalikuran ka bigla. Manap ng pupuno sa pagkukulang mo sa kanya. That's painful. And I know na kapag nasa ganyan ka sitwasyon, madali sabihin para sa mga tao na nakakita sa inyo na kayang-kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Pero deep inside, alam ko masakit. Alam ko hirap. Alam ko yung lungkot at panghihinayang doon sa relasyon na matagal niyong pinagsamahan, di ba? Pero yun yan nangyari na. Nagawa niya na. So, it's up to you kung magdadwell ka ba dyan sa sitwasyon na yan o babangon ka mag-isa, bubuin mo yung sarili mo at magiging better ka para sa susunod na yugto ng buhay mo. Again, kapatid, ikaw may hawak ng future mo. Ikaw ang gagawa ng hinaharap mo. Kaya, wag mo hahayaan yung sarili mo na malubok dyan sa pain na nararamdaman mo. At ang ikalima, take mo na lesson niyang naranasan mo. Sabi nila, the best revenge daw na may papakita mo sa taong nanakit sa'yo, sa taong gusto mong
gantihan, di ba? Ang taong nagbigay sa'yo ng pasakit sa buhay ay yung success mo. So kapag nakita ka niya na nagiging successful sa buhay, bumabangon mag-isa, kinakaya lahat ng problema, masakit para sa kanila yun. Kasi habang sila nagpapakasasa sa sarap ng nararamdaman nila, ikaw kumakayod para buuin yung sarili mo. Kumakayod para maging mas matatag at mas maging better version ng sarili mo. Kaya yung pain na nararamdaman mo ngayon, sooner or later sasabihin mo sa sarili mo na, buti nga naranasan ko yun eh. Kasi hindi ko malalaman na ganito pala yung taong pinakisamahan ko kung hindi ko malalaman na niloloko niya na pala ako. Kaya instead of dwelling on the past sa nangyari sa'yo na nalaman mo na meron na siyang iba, i-take mo yun na lesson na alam mo sa sarili mo na hindi ka perfecto pero gagawin mo yung best mo para abot yung pangarap mo, maging best version ng sarili mo at syempre makahanap ng tamang tao na hindi maghahanap ng iba kapag nakita niyo imperfections mo. I hope nabigyan ko kayo ng insight, tips o ideas dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng tips o insight o ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagayan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaarap. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace!